Nagawa nga po mga idol ng Golden State Warriors na maipanalo ang laban kontra sa Houston Rockets nang wala si Stephen Curry, salamat kay Jonathan Kuminga. Ngunit hindi pa rin naman nagtatapos ang problema dahil magkakaroon sila ng second game sa kanilang back-to-back kontra sa Minnesota Timberwolves na kagagaling pa lang sa tatlong magagandang panalo. Ibig sabihin kahit man nananatili ngayon ang Timberwolves sa ibaba ng standings, hindi nga daw sila dapat maliitin. Mismo si Anthony Edwards nang nagsabi na hindi na nga daw nila hahayaan pa si Jonathan Kuminga na maging komportable sa pag-drive sa ilalim at gumawa ng 3 points since eto ang isa sa mga paraan para manalo ang kalaban. Hindi kagaya sa Houston Rockets, mas malakas nga daw ngayon ang tindig ng Timberwolves lalo sa front court. Kaya hindi nga talaga gagana pa sa Minnesota ayon sa kanya ang ginamit na game plan kontra sa Rockets. Pero hindi rin naman dapat pagtuunan ng Timberwolves si Kuminga, bagkos mas kailangan nga po nilang mag-focus sa pagpapahinto kay Stephen Curry dahil inaasahan na nga pong makakabalik na ito. Samantala, bago pa man kalabanin ng Lakers ang Atlanta Hawks, ibinulgar na ng team na hindi na naman makakapaglaro sina Hayes, Hood Schifino, Vanderbilt, Wood at maging si Austin Reeves na pare-parehong may injury. Nakalista rin naman bilang probable si Anthony Davis at questionable si LeBron. Syempre, tama nga ang inyong narinig, may iniinda ngayong injury si LeBron sa kanyang kaliwang paa na siyang rason bakit hindi maganda ang performance nito at malaki ang posibilidad na madagdag pa siya sa mga malalaro ng Lakers na hindi makakapaglaro. Meaning, delikadong matalo na naman ang Lakers kontra sa Hawks na meron nga pong napakagandang 5-game winning streak. Kaya maging ang Lakers legend at dating general manager na si Magic Johnson naaawa na rin naman sa kanyang dating team. Willing na rin naman nga siyang tulungan ng Lakers at maging isang consultant sa darating na trade season upang mas madali para sa kanilang makagawa ng mas magandang trade na magliligtas sa kanilang kampanya ngayong taon. Sa kabilang banda, kahit man umabante na pataas ang Milwaukee Bucks sa number 5 sa East, marami pa rin naman nga pong duda sa kalakasan ng team na ito dahil sa natalo sila ng nagdaang araw. Kung titignan natin ang nakalipas na laban, meron pa rin naman nga silang loose streak laban sa legit na contender. Kaya expected, dehado sila sa rematch bukas ng umaga laban sa defending champions na Boston Celtics na isang beses pa lang natatalo sa huling 10 laro. Pero hindi rin naman dito nangangamba ang Milwaukee dahil ayon sa balita, inaasahang makukumpleto na dito ang Big 3 sa pagbabalik ni Chris Middleton matapos ang ilang buwan na pagkawala. Pagdating naman sa Celtics, nananatiling questionable sina Al Horford, Porzingis at Jason Tatum. Kaya pagkakataon na ito ng Milwaukee Bucks lalo si Giannis na makabawi sa Celtics ngayong taon at maitabla kung sakali ang regular season series.